Sige po, record. Accept nyo na lang po, paki-accept nyo na lang po yung recording natin. Apo. Okay. So, mag-start po tayo, Kuya Chris. Ikaw na lang po mag-opening, no? Ikaw na lang po mag-closing mamaya. Sige pa. Nakamute ka po, Kuya Chris. Ito po, no, isang magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ano? Tayo po tumayo para po sa ating pambukas na panalangin. Yung ating pong palakpakan natin Diyos na buhay. Hallelujah, God. Hallelujah. 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 Manaming Diyos, banal na pinakamakapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Aming Diyos, noon, ngayon kailanman. Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, sa aking ako. Diyos ng mapagpala tapat sa kanyang pangako. Diyos ng pag-ibig na sa amin nag-iingat. Parigat bisan pa, maraming salamat po Lord God sa pag-hapon Lord God na pinalipas niya po sa aking buhay. Maraming salamat po Lord God sa pag-tuloy niyo po Lord God na pag-iingat sa amin, sa paggabay, sa proteksyon. Maraming salamat po muli sa mga magpapala Lord God na amin natanggap, muli sa pag-tuwid Lord God. Maraming salamat po. Parigat, muli sa mga oras na ito, Lord God, kami po, Lord God, nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Lord God, pagkat nakila po sa aming mga buhay, kung saan, Lord God, kami po, Lord God, ay muli niyo pinagsama-sama sa oras na ito, pagkat, Lord God, ay masamba, mapupurihan, at maluwalhati, Lord God, upang mapag-aralan, Lord God, ang inyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, na kami po, Lord God, ay muli magpupuli-puli sa inyong mga salita, na kung saan, Lord God, ito po, Lord God, ay magagamit natin, Lord God, sa personal na pamumuhay sa araw-araw. Parigat, sa patuloy pa natin paglapit sa inyo, muli po kami humihiling ng paglilinis, patawad po Lord God sa aming mga nagawang kasalanan sa nakalipas na oras, patawad po Lord God sa aming mga naisip, sabi, nagawa Lord God na hindi po nakapagbigay sa lugar sa inyo, patawad din po Lord God sa aming mga pagmamalabis, mga pagkukulang, maging sa mga mabuting bagay po Lord God na dapat po namin ginawa, ngunit hindi namin nagawa, patawad po Lord God. Patawad po. Kaya na rin po Lord God, amin nang pinapatawad yung mga tao po Lord God na nakapanakit sa amin, maging di sa dyan nila o di nila namalay, nagawa nila ito sa amin Lord God. Sila po Lord God, amin nang pinapatawad. Maraming salamat po Lord God sa banal na tutunan ng Panginoon sa Kristo na siya nagpupuno sa Cruz ng Calvario pang kami Lord God ay maging malinis. Maraming salamat po Lord God at patuloy nga po Lord God na kami lumalapit sa inyo Lord God, tutulog sa inyo Lord God at nanghingi po Lord God ng kwenta at mobile Lord God na kami po Lord God ay inyong pangunahan Lord God sa aming pag-aaral nito Lord God at itago niyo nga po Lord God sa inyong magpagawa ng aming tagapagturo na si Pieraki. Pagpalain niyo po siya Lord God ng wisdom and knowledge Lord God, ng kaalaman na wala sa inyo Lord God upang may bahagi niya Lord God ang inyong salita na naayon po Lord God sa inyong kalooban na simple at perfect na aming maunawaan Lord God. Maraming salamat po. Padre God, sa mga hindi po namin nakapiling sa mga oras nito, mga kapatiran po namin na hindi nakarating, pagpalain niyo rin po sila sa kaingatan, Lord God. Sa kanima sila naroon ngayon, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng aming mga kasama ngayon. Pagpalain niyo po kami lahat, Lord God. Pagkabuksan po, Lord God, aming mga puso, aming mga isipan, Lord God, ng sa ganyan, Lord God, maunawaan namin na simple at payak, Lord God, at mamutawi sa aming mga mag-rema, Lord God, sa aming mga puso at sa isipan namin, Lord God, mga pag-aaralan namin, Lord God. Maraming salamat po muli, Lord God. Sa inyo lamang po namin na pinagkakatiwala at nawala, Lord God, walang puwang ang kaaway, Lord God. Kung kami, Lord God, ay kambalain. Mga po, Lord God, patuloy niyo po kami, Lord God, bigyan ng maayos na daloy ng internet, Lord God. Upang kami, Lord God, magpagtuloy-tuloy, Lord God, na wag-aral, Lord God, ng inyong mga salita. Maraming salamat po muli. Ito po kami sinasamo, dinadalangin na may papuri, salamat, pagsamba, pagdakila, sa tanging pangalan ng Iyong Anak na Jesu Kristo na aming Panginoon at sa gabay at patnubay ng Banal na Santong Espiritu. Amen. 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 So bago po tayo dumako sa ating formal na pag-aaral sa gabing ito, may maikli na inihanda si Kuya Ernesto na exhortation. No? Pakinggan po natin yung napili ni Kuya Ernesto na verse na kanyang i-exhort ngayong gabi. Sige po Kuya Ernesto, kung ready na po kayo. Maraming salamat po. Sige po. Ang aking inihanda na
na exhortation ay tungkol po sa sa Kawikaan 29 versikulo 23. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya, ngunit ang magpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Panginoon, marami pong salamat o Diyos na sa gabing ito na amin pong pagbubulay-bulay ng isang salita at nawa ito ay maging kapakinapakinabang sa bawat isa sa aming buhay, Panginoon. Ito pong verse nito ay maganda pala ang yung verse nito sapagkat yung tumutukoy dito yung ang kapaluluan ng tao na kung saan ang isang tao ay pagka siya ang naging proud siya sa sarili niya or naging palalo ang isang tao ay siya pala ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos na inaaral niya. Ibig sabihin, hindi niya gusto yung ganong bagay na maging mapagmataas. Kailangan ibaba natin yung sarili natin at ang Panginoon naman ang magbibigay sa atin ng karangalan at kasi ang tao kasi yung ang Diyos kasi ayaw niya nung palalo na yung pride na gawain na kung saan siya lang yung nagiging tama palagi sa paningin niya, pero sa yung mga ganun ba, mga bagay na ayaw ng Diyos ng gano'n na siya lang yung kumbaga kahit na parang nagiging self-righteous minsan or nagiging siya lang yung may alam, kumbaga hindi niya binabahagi yung siya lang yung mataas, siya lang untouchable kumbaga sa ibang ayaw ng Diyos ng ganon, kundi ang gusto ng Diyos tayo maging mababang loob na yun ang ng gusto ng Diyos na tayo mapagmahal sa kapwa, maging sumunod tayo sa mga kagustuhan na inaaral niya na naging sa atin. Tapos yung natin yung ang kasunod nun ay yung pagpapala at karangalan sa maging sa tao sa Diyos ay bibigyan tayo ng magandang buhay, kumbaga sa nandoon yung pangako sa pag tayo nagpapakumbaba. Yun lang, salamat. And napakagandang exhortation ni Kuya Ernesto. Ang ganda po Kuya. Actually, magandang yung napili niyo po na verse Kuya, napakagandang paalala para sa atin lahat, no? Kasi sa atin as a human talaga minsan hindi natin na babantayan yung mga kilos natin. Totoo yan na minsan medyo nagiging mapagmataas tayo, no? Napakagandang yan na exhort yung sinabi ni Kuya. 'Di ba kung naalala natin ano ba yung tatlong uri ng kasalanan na ayaw ng Panginoon, 'di ba, na talaga yung lust of the flesh, lust of the eyes, at tapos yung pride nga, 'di ba? Pride of life. Yan yung diniscuss ni Kuya Ernesto ngayon, yung tungkol sa pride of life. No, yung gusto laging nauuna, mapagmataas, no? Sikat. Tama palagi, sabi nga ni Kuya, no? Number 1. Kaya pero ano sabi nga dun sa verse na binanggit ni Kuya Ernesto, yung mga mapagmataas, ibinababa. No? Ang pinaka-role model natin na maging humble nga ang ating Panginoong Hesus, di ba? Rito talagang sabi nga niya, nagpunta siya rito, hindi siya para pagsilbihan, kundi magsisilbi siya, no? Kaya siya yung pinaka number 1 na role model natin, di ba? Tsaka pinaka number 1 din na example na naging mapagmataas, naging yung talagang pride talagang ginawa niya si Satanas, di ba? Si Satan, kung gusto niyang pantayan ang Diyos, anong ginawa sa kanya? Ibinaba siya, di ba? Okay, so maraming salamat nung Kuya Ernesto. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral.
No, para po sa kaalaman ni na Kuya Johnny at Kuya John, ang pag-aaral natin is continuation po actually. So, ito ay pang-apat na topics na mula doon sa ating mga napag-aralan. Ang unang-unang pinag-aralan po namin dito is yung sino ang Diyos. No? Sino ba ang Diyos? Yan. At pangalawa dyan, kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, sino ang banal na espiritu. Yan. Tapos ngayon yung pag-aaralan natin ngayong gabi, yung tinatawag nating ang Trinidad. Ano ba ang ibig sabihin ng Trinity sa English? Kuya, Balik sandali lang po. Kuya, sa kanina po yung maingay. Meron pong maingay eh. Sa akin lang po ba maingay o sa inyo rin? Meron din. Sige, i-mute ko muna kayo, Meron pero din. mag-open lang kayo pag may, halimbawang may question kayo, open nyo lang po yung mic nyo, no? O, anytime, pwede kayong mag-open ng mic para magsabi sa akin na mabilis, or kaya masabihin nyo sa akin na, Kuya, pakibagalan, or pakiulit nga yung sinabi nyo pong last, walang problema yan, no? Amen, amen. Okay? So yun nga po, sabi nga natin, naka-series to. Di bali, Kuya Johnny, Kuya John, babalik-balikan naman natin yun, yung tatlo na natapos. Maya't maya, babalikan natin. Pag may hindi maliwanag, babalikan natin yun. No? Siguro mag-ano rin tayo ng konting review tungkol dun sa pag-aralan na tatlong topics na yon para mas maliwanagan po sa atin kung ano yung ibig sabihin ng Trinity or Trinidad. Siguro naman, familiar kayo. Sorry, ano po palang background ni na Kuya Johnny, if I may ask, no? Kuya John at Kuya Johnny, from Christian din po ba? From Catholic? Ako po, Johnny po, Catholic po. Amen po. So, halos si Kuya John kaya same po ba? Same po rin po siguro, no? So, actually, halos lahat din po tayo rito. No? Halos lahat tayo rito is galing po sa Roman Catholic po na sect din po, no? Ako rin po, kasi palagi ko sina Kuya Ernesto, sina Kuya Chris ay galing din po doon. Okay? Amen. So, familiar din po siguro tayo sa sinasabi natin na Trinity kasi yun din po yung pinapaniwalaan ng mga Romano Katoliko rin, no? Yung Trinidad din ipinapaniwalaan din po nila. So, tuloy po tayo ron. Mag-share po ako ng materials po rito. Tulad ng sabi ko, kung medyo mabilis or medyo may nais po kayong paglilinaw, open lang po yung mic niyo. No? Sige, mag-share lang po ako. Okay? Nakikita niyo na po ba? Kuya Chris, nakikita na po ba? Amen po, amen. Men, sige. Pwedeng Kuya Johnny, pabasa po natin yung unang introduction po natin tungkol sa Trinity or Trinidad ng Diyos. Introduction, ang Trinidad ng Diyos. Ang salitang Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito ay isang salita na ginagamit upang ilarawan ang malinaw na katuruan tungkol sa tatlong persona ng iisang Diyos. Ano ang continue po? Sige lang po, hanggang dyan sa bago magtatlong persona. Sige pa. Ano ang ibig sabihin ng tatlong persona ng iisang Diyos? Ang pag-aangkin ng mga Kristiyano ay ito. Mayroong tatlong persona, may personalidad. May personalidad na nagpapakilala sa tao bilang Diyos. Sila ay bukod sa isa't isa, magkakaiba ngunit bumubuo ng isang Diyos ng Biblia. Amen. Okay. So, maliwanag po sa binasa ni Kuya John, no? Ang salitang Trinidad, binanggit po ito rito, in-emphasize po rito unang-una sa introduction natin kasi marami tayong makikilala, no? Makakasalamuha, sasabihin sa atin yung paniniwala nyo about Trinidad or Trinity is hindi totoo kasi hindi mo nga mabasa yung salita na yan sa Biblia, sasabihin nila, no? Yan yung isa nilang gagamitin. No, pero
hindi po ibig sabihin na wala sa yung salita is hindi na po totoo, no? Ito po yung isang, sabi nga natin, isa ito sa paglalarawan. Kasi ang alam naman po natin na ang language, no, nagde-develop over time, no? So, mayroon na po yung Trinidad sa Bible simula pa, no? Simula pa sa Old Testament pa, meron na po yan. Kaya lang wala pa yung salitang nagde-describe, no? Actually, yung unang-unang ginamit, yung salitang Trinity, no, or Trinidad, is Latin nga, Latin, no? Kung siguro sa kalaunan madi-discuss din po natin 'yon, yung tungkol kay Tertullian na sinasabi nila. Siya yung father of Latin Christian kasi yung New Testament isinulat po sa salitang Griego. Ngayon nung isinalin po ito sa Latin, lumabas po ang isa pong salita na sa mga pag-aaral yung Trinidad nga po, no? So hindi ibig sabihin na wala yung salita sa Bible. Sabi nga nila, kahit yung Bible itself, hindi mo mababasa sa Bible, no? Maraming mga salita na pang-describe po tayo ngayon na wala sa Bible, no? Pero hindi ibig sabihin ay hindi na totoo, no? So ito po, isa po natin na magagamit yon, salitang yan, yung Trinidad. Ito ay salitang ginamit upang ilarawan ng malinaw ang katuruan tungkol sa tatlong persona at iisang Diyos. Isa sa mga, sabi natin noon nung pinag-aralan namin yung tungkol sa Panginoong Hesus, isa yun sa pinagdedebatehan na kung tao ba siya o Diyos, no? Kung nabuhay ba siya, kung tao ba siya o Diyos, yung pinaka number 1 na pinagdedebatehan. Siguro po nga pangalawa rito yung tungkol sa Trinity, no? Maraming sabi, naguguluhan, misteryoso, ano bang ibig sabihin talaga ng Trinity. Kaya ito ay dapat nating as a Christian pinag-aaralan natin. No? Sabi nga natin noon, para tumaas o magkaroon ng lalong tumaas ang ating pananampalataya sa Panginoon, okay, mas kailangan natin siyang kilalanin. Mas lalo natin silang dapat kinikilala sa pagbabasa sa Bible, sa pagba-Bible study, para yung pananampalataya natin mas tumataas din, no? Mas potential na tumaas yan, may potential na tumaas. Lalo na kapag naiintindihan natin yung ating mga pinag-aaralan at lalong-lalo na kung based lamang sa Bible, no? So ano ang ibig sabihin ng tatlong persona, iisang Diyos, no? Medyo magalo, maraming pag-describe silang ginagamit, pero sa pag-describe na ginagamit din nila, yung mga example nila medyo mas lalong napapalayo, no? Kaya sa atin, ma-focus lang tayo kung ano yung nandito sa material natin, kung ano yung sinasabi ng Bible, no? Ang ibig sabihin ng Trinity, actually yung Trinity or Trinidad, unique yan sa mga Christian, no? Tayo lang yung nag-aangkin ng ganyan, no? Sabi nga rito, ang pag-aangkin ng mga Kristiyano ay ito. Mayroon tatlong persona or personalidad na nagpapakilala sa tao bilang Diyos. Ngunit sila ay iisa, no? Sila ay bukod sa isa't isa, magkakaiba, ngunit bumubuo sa Diyos ng Biblia, no? Mayroon tayong pinapaniwalaan natin o nananampalataya tayo as a Christian sa may tatlong persona ang isang Diyos. Ayan yung alam natin, no? Sino nakakaalam kung sino yung tatlong persona? Ano ba yung mga tatlong persona? Sa Ate Brenda siguro. Ano yung ating binabanggit na tatlong persona ng Diyos? Father, Son, and the Holy Spirit. Amen, no? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu, yun yung pinapaniwalaan natin, no? Na sila ay nag-e-exist na simula't simula pa, no? Beyond time. No, eternally exist, yun yung pinapaniwalaan natin. Hindi sila sakop ng oras, ng time, no? So without end, walang dulo, walang simula, yun yung pinapaniwalaan natin sa kanilang tatlo, no? May iisang Diyos at may tatlong persona. Sa ating pag-aaral, mas lalo natin itong maliliwanagan kung ano pa ang ibig sabihin nito. Okay? May question po ba tayo tungkol sa ating introduction? Or may karagdagan tayo? Okay. Kung wala, meron po ba? Kung wala, magtuloy po tayo. Anong tatlong persona? Okay? Okay, Kuya Ernesto, pwedeng pabasa po yung susunod na talata natin, yung ang tatlong persona. Sige po.
Hindi siya makapag-mute, kuya. Hindi po siya Sige po. makapag-mute. Sige, pipipidutin ko na lang po para makapag-mute siya. Pag pinindot rito siguro. Yeah. Sige po, kuya. Ayun. Pero yung malaki, yung kabila nababasa ko mga yung tatlong persona, hindi siya buo. Hindi siya buo. Sige po. Sa screen nyo. Sa screen nyo. Putol, putol siya. Kapraso lang. Oo. Pwede po Ang siyang tatlong- i-zoom out, zoom in, kuya. Sige po. Zoom. Paano yun? Ispan nyo po sa kamay nyo, daliri nyo. Pwede po. Yung ang malaki sa ang naisusum ko yung ayun nakita ko na. Ang Sige pa. tatlong persona. Okay pa. Ano ang ibig sabihin ng tatlong persona? Bagamat ang salita ito ay malimit nang gamitin sa paglalarawan sa tao, hindi lamang ito para sa tao. Ito ay nagpapatungkol sa sino man na may mga katangiang pangdamdamin, isipan at katawan. Ang lahat ng tao ay persona, ngunit hindi lahat ng persona ay tao. Kasama sa kategoryang ito ang mga anghel, tao, diablo, demonyo at ang Diyos. Sa makatuwid, ang pagsasabing ang Diyos ay isang persona ay hindi mangangahulugan na siya ay tao o kapantay ng tao. Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay mga persona na mayroong sa sariling isipan, damdamin, emosyon, katawan at kayang makipag-ugnayan ng personal sa atin. Amen. Salamat po, Kuya Ernesto. No? So, kung nung una, no, yung sa introduction natin, dinescribe natin kung ano ang ibig sabihin ng Trinidad o ano yung pinanggalingan ng salitang Trinidad. Dito naman, sa nabasa ni Kuya Ernesto, ang dinidiscuss naman dito is, ano ba ang persona? No? Ano ibig sabihin ng persona? Kasi, may mga tao kasi na kapag sinabing persona, di ba? Person, yan, person, no, lalo na pag sa English. Automatic anong maiisip natin? Tao, di ba? Tao. So pag ginagamit nila ang persona sa Diyos, parang ang dating sa kanila is bumababa ang Diyos. No? Parang kinukumpare sila sa tao. Pero hindi pala ganun yon. Sabi nga rito, ito ay paglalarawan hindi lamang sa tao, no? Persona. No, actually sabi nila yung word na to, yung persona, unang-unang ginamit to sa play, no? Sa play noon. Kung siguro kung may noon kasi may mga tinatawag silang salsuela, no? O kaya yung sa mga play, alam naman natin yung mga play, di ba? May isang character doon. Kasi sa play, dire-diretso kasi yun eh. May isang tao, marami siyang persona na ginagampanan. No, iba-iba yung character na gagampanan niya. Minsan mayaman siya, biglang mahirap naman siya. Yun, persona yun, no? Persona, no? So, ito nga sabi nila, ang persona ay paglalarawan hindi lamang sa tao. Ang persona ay pinagpaglalarawan kung halimbawa siya ay may sariling isipan, damdamin, emosyon, yan yon, katawan at kayang makipag-ignayan personal sa atin, persona yon. Ang persona, ginagamit natin yan hindi lamang sa tao, sa Diyos. Sabi, di ba? Persona yon. Anghel, persona yon. Di ba? Ang demonyo, yan, persona yan, no? Basta may katangian siya. Kaya tinatawag natin na persona or person. Okay? Sa makatwid, sabi nga rito, ang lahat ng tao, sabi nga rito, di ba? Ang lahat ng tao ay persona. Tayo, person, lahat tayo. Pero hindi lahat ng persona ay tao. Hindi lang, ibig sabihin lang dito, hindi lang natin ikakabit yung word or description na persona sa tao lamang. Okay? So basta meron siyang damdamin, may emosyon, may katawan at kaya makipag-ugnayan na personal sa atin, persona yon. No, hindi ibig sabihin na ginamit natin yung person or persona na word sa Diyos ay nagiging kapantay na siya ng tao. Okay? So yung persona, maraming kategory yon, no? Marami siyang pwede siyang
patungkulan. Marami siyang pwedeng patungkulan. Amen po ba tayo? Maliwanag po ba to or medyo magulo? Kaya ang Diyos, medyo magulo. Kaya ang persona ay hindi lamang tumutungkol sa tao. Okay? Ang demonyo, persona pa rin siya. Kasi ang sa atin kasi, pag person, alam na natin, tao. Yun, ganun. Para ikinabit natin yung person sa tao. Pero hindi ganun yun. Sabi nga, ang persona, as a description or a definition, ito ay anyone na mayroong sariling isipan. May damdamin, may emosyon, may katawan, at kaya makipag-ugnayan sa person sa atin. No? Naalala nyo yung tungkol sa Holy Spirit na pinag-aaralan natin, hindi siya force kasi meron siyang damdamin, pwedeng masaktan, pwedeng pigilan, diba? Kaya persona siya. Ang demonyo, mga persona rin sila. No? Kaya ang angeles, ang angels, persona rin sila. No? Pero iba-iba ang tawag dito. Classification ba? Pwede natin persona, mga tao, no? Mga persona, humans, yan. Okay, baka may karagdagan si Kuya Dan para mas maliwanag. Tignan po natin. May tanong ba? Sige, magtanong lang muna bago may idagdag ko. Para bago ako magdagdag. Ano po yung malabo dun sa sinabi ni Kuya Rocky para mabigyan natin ng linaw? Ate Ja, mayroon kang tanong? Wala, pero medyo naano lang ako sa persona. Pero okay na po. Medyo naaano ko na po. Naiintindihan ko na. Pag tinanong natin, ang tungkol sa pag-aralan nyo na nakaraan, yung banal na espiritu ay mayroong damdamin. Sabihin natin, ang hayop naman, yung aso, pusa, may damdamin naman yun, nasasaktan, di po ba? Siya ba persona? Hindi. Nakapag-decide ba ang aso? Kung kakain siya, gugutom siya, parang ano lang siya, parang ano lang siya, natural instinct niya lang nakakain siya. Pero ang pinakaano dito talaga, yung na ma-distinguish natin yung ang isang nilalang na o yung isang hindi naman nilalang plus yung Diyos natin ay persona ay mayroon siyang kamalayan ng tama at mali. Yung angeles, yung tao, yung diablo, yung demonyo. At ang Diyos, of course, may kamalayan sila ng tama at mali. At mayroon silang kakayanan na magdesisyon na sundin yung kung ano yung tama at mali. Yun po yung pinaka-distinguishing mark ng isang persona. Yung kung naalala niyo sa banal na espiritu, hindi lang siya po may damdamin, pero mayroon siyang nag-decide din siya, may decision siyang saring disposition, mayroon siyang saring desisyon. Ang ibig sabihin, ang tinatawag na natin na persona ay mayroon siyang kakanyahan. Tatandaan natin yung word na yun, kakanyahan. Ibig sabihin, mayroon siyang kakanyahan. Example ay mayroon ang tao iba-ibang level para siyang masaktan, di po ba? Mayroon siya kakanyahan, iba madaling masaktan, balat sibuyas, iba hindi naman. So, ang pinaka-distinguishin natin, ulitin natin yung pagdesisyon niya. Yung kakanyahan niya kung anong i-desisyon niya. Mayroong tao na nag-decide siya na magiging siya, pasensyoso siya. As a patience is a virtue, it's a decision na magiging pasensyoso. O kaya pasensyosong kaya kakanyahan na mapagbigay. Ang iba ayaw, kuripot, ibang naman. So nakita na yung yung mga examples. Marami yon, pero yung yung short description, yun. Mayroon siyang yung sariling pangunawa, pwede siyang makapag-decide, mayroon siyang disposisyon, mayroon siyang kakaniyahan. Ayun po sa pag-aaral natin po, makikita natin yung mamaya siguro yung mga examples yan at yung tungkol sa sa Trinity. Amen. Amen. Sige po. Meron pa po bang mga question about sa persona, no? Doon pa lang po tayo sa persona. Ibig sabihin. May question po kay Ernesto? Naintindihan ko sir kasi hindi lang pala tao pala, mayroong spirito, halimbawa, anghel, di ba? Devil, ang Diyos din Panginoon. May mga persona, persona sila.
tayo. Amen. Amen. May mga karakter, kumbaga ano, may mga karakter yan. May mga Amen. karakter na ano, ginagampanan. Amen. Amen po tayo ron, no? So, yun yung persona, no? Persona ng mga tao, persona ng mga demonyo, persona ng mga angeles, angel, no? At persona ng Diyos, no? Yun yung mga classification, no? Kung pwede natin gamitin na classification. Okay? So, sabi nga ni Kuya Dan, kung mayroon kang kakayahan o kakanyahan para mag-decide, no? Para sa atin, binigay sa atin yung free will, mag-decide, alam natin tama at mali. May persona tayong mga tao. Ganon din ang angel, di ba? Okay? So, okay na po ba 'yon? Ate Jaja, Ate Brenda? Okay na po. Okay, so tuloy. So, kung ganon, tuloy lang po tayo, Kuya Johnny. Okay, tuloy lang. Sige, tuloy pa tayo. Sa ating pagtutuloy, ang unang-unang persona na ating di-discuss, sabi nga ni Ate Jaja kanina, 'di ba may tatlo, 'di ba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. Yun yung Trinidad, yung tatlong persona na ating binabanggit. So, discuss natin yung unang-una. Ang Ama ay Diyos. Yan. Ang Diyos Ama. Okay. Medyo mahina raw yung internet ni Ate Kenneth. So, Kuya Chris na lang. Sige, Kuya Chris, pabasa na lang po, Kuya Chris. And sabi po, no? Ang Ama ay Diyos. Ang wika ni San Pablo sa ganang atin ay isa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Balik-aralin natin ang sino ang Diyos kung kailangan. Amen. No? So maraming salamat doon, Kuya Chris. Sabi nga rito, basahin ko ng buo yung Roma 8:6, pero yan na po yata yung buo. Sabi rito, sorry. Okay. Mga taga-Roma 8:6. Parang iba po yung ano rito. Parang iba po yung sa 8:6 ko rito. Tama po ba yun? 8:6. Pero ito po yung binabanggit na lang po natin. So, ibalikan ko na lang po yung Roma 8:6 rito. No? Ito yung sinasabi rito na iisa lamang ang Diyos. Sabi nga rito, ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Yan yung napag-aralan natin sa unang-una, no? Yung sino ang Diyos. 'Di ba? Nalaman natin na ang Diyos, 'di ba? Ang Diyos siya ang lumikha sa lahat-lahat ng bagay na ating nakikita, no? Walang anumang bagay, no? Dito sa lupa, sa langit na hindi niya nilikha. Siya lumikha ng lahat ng 'yan. Kung maalala natin yung ating pinag-aralan doon. At nalaman din natin na ang Diyos Ama, siya yung may katakdaan sa lahat-lahat. Siya yung may plano. No? Siya yung nagplano sa lahat-lahat. Para sa ating mga tao, para sa ating mundo. No? Siya yung nagplano rin sa lahat-lahat. At siya yung may, syempre, yung may katakdaan or siya rin yung may plano para sa atin kung ano man yung parang, di ba, talagang original plan para sa atin is makasama natin ang Diyos Ama na hindi nangyari dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, pero binabalik tayo doon sa plano na yon, no? Binabalik tayo sa plano na yun. Ito na nga yung mga simula na pagbabalik na yung mga pagiging Kristiyano natin, no? Nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, yan, bumabalik tayo sa original plan ng ating Panginoon. Okay? So tandaan natin. Okay, tandaan natin, ang unang persona ay ang Diyos Ama. Kung saan siya yung may likha ng lahat-lahat ng bagay. Di ba? Kaya siyempre kung siya ang may likha ng lahat-lahat ng bagay at may plano siya para sa atin, alam naman natin na kung ano yung dapat natin gawin, tanggapin siya, di ba? Hanapin natin siya. Sabi nga, kung may plano siya para sa atin na nawala yun, kung hindi pa natin siya kilala, kailangan hanapin natin siya. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Okay? Nawala po yata ako. Malinaw pa rin po ba sa atin? Sa akin? Malinaw pa rin po. Malinaw pa rin po. Okay po. Kala ko po naghang po ako. Amen. Okay? So, ang Diyos Ama siya yung unang-unang kasama rito sa unang persona, no? Ng Diyos. At mamaya, mapagbubukod natin yung tatlong to, no? Hindi sila magkakahiwalay. Sabi nga natin, iisa ang Diyos, pero may tatlo siyang persona. Pero magkakasama sila. No? Unified sila. Okay? So, malinaw po ba yung una? Kung sino yung unang persona, ang Diyos Ama, yung may likha sa lahat-lahat. Amen. Okay. Ang pangalawang persona naman, ito ay ang anak, ang Panginoong Jesucristo. Okay. Basahin ko na lang po kung magbabasa naman ngayon para makaipot tayo. Sabi po rito, ang anak ay Diyos. Yan, malinaw yan. Ito yung sabi nga natin na maraming nagsasabi na hindi siya Diyos, propeta siya, no? Yung iba naman hindi siya kinilala, di ba? So, parang sa ng mga kasama natin sa trabaho, ang tingin nila sa Panginoong Hesus ay propeta. Yan. Okay? Yung sa kanyang bayan mismo, hindi man lang siya kinalala, no? Sa mga Israel, pag-Israel, di ba? Yan. Yan yung sabi rito, ang anak ay Diyos. Gayon din naman ay maliwanag na tinuturo ng Biblia na si Jesus ay Diyos. Paulit-ulit yan. Kahit si Jesucristo mismo, lagi niya sinasabi, ngunit nagbubulag-bulagan yung mga tao o hindi nila tinatanggap. No? Hindi may pagkakamali ang wika ni San Juan. So, sabi rito sa John chapter 1, verse 1 to 3, at saka sa verse 14. Sa pasimula pa ay naroon ng salita. No? Salita, kung sa English natin babasahin yan, yung tinatawag na word. No? Diba? Ang alam natin yung word is si Jesus yon. No? Si Jesus yung word na yon. At ang kasama ng Diyos, ang salita. Yung word na yon. At ang salita ay Diyos. Okay? Tapos sabi sa 14, at ang salita natin natukoy dito, ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Okay? Maganda rin 'to pagbabasahin natin sa English, no? In the beginning there is a word, no? Yung sinasabi nila yung word na yon is si Jesus yon. Okay? Maraming mga sa Old Testament mababasa natin na ginagamit din yung salita na yon na patungkol pala sa ating Panginoong Hesus, no? So, sa pasimula pa ay naroon na in the beginning there is a word, and the word was with God, no? So pasimula pa wala pang lahat-lahat, kasama na pala ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. And the word was God. God siya. No? Tapos nagkatawang tao siya. Inubad niya yung pagka-Diyos, bumaba siya rito. Sabi, di ba? Sabi rito, sabi nga ni Pablo, na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sino ang di nagpilit? Ang ating Panginoong Hesus. Bagkus hinubad niya lahat. No? Ang katangian ng pagka-Diyos. Yung katangian yung hinubad niya. Okay? Nagkatawang tao ito at namuhay na isang alipin. Yan, mababasa natin yon sa Filipos 2:5-7. Siguro maganda po basahin po natin yung buo na sa Filipos 2:5-7. Sino pong may Bible po sa atin yan? Philippians. Sayin ko po kaya. Sige po kuya, pakipasa na lang po. Philippians 2:5-7. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. 7. But made himself of no reputation and took upon him the form of servant, and was made in the likeness of man. Amen. Amen. Salamat sa pagkabasa, Kuya Chris, sa salita ng Diyos. No? May katanungan ba tayo, no, tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus? Para mas maliwanagan natin kung meron pa tayong halimbawa, hindi pa tayo naintindihan sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, para masagot po natin or malinawan po natin kung kaya po natin sagutin yan. No?
Di ba kung naalala natin, yan nga, yung pinag-aralan natin na ang Panginoong Hesus, siya ay Diyos. Ito yung binasa natin sa John 1:1-3. Napakalinaw po dyan. Yung word na ginagamit, no? Or logos, sabi nga nila, hindi pa lang kung sa Latin po yun. Si Jesus po yun. No? Siya ay kasama na ng Diyos Ama nung pasimula pa lang, no? Nung lalangin lahat, nung itayo yung pundasyon ng earth, yan. Kasama na ang ng universe, kasama na po ang Panginoong Hesus doon na nagtayo, no? Walang bagay na nilalang dito sa mundo na hindi nilalang para sa Panginoong Hesus. Okay? So pangalawa nga, yan nga sinabi, no? Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Hinubad niya 'yon. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya, yung katangian ng pagka-Diyos, no? Para mamuhay sa atin. Okay? Para tayo ay i-save. Nga, sabi nga, yung purpose niya nung nagkatawang tao siya, no? Iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi tayong tao, hindi natin kayang tubusin ang ating mga kasalanan. Tayong mga sarili natin, hindi natin kayang iligtas. No? Kaya binigay sa atin ang Panginoong Hesus. Okay? Kung naalala nyo, nung nagkasala si Adan at Eva sa Garden, no? Sa Garden of Eden, alala nyo, may sinabi nung bago sila palayasin sa Garden of Eden, sinabi doon ng Diyos sa kanila, di ba? Na may papadala siya. No? May papadala siya na tatalo doon sa nag-deceive kina Adan at Eva, yung ahas, no? Yung demonyo. Talo sa kanila, no? Yun nga yun ang Panginoong Hesus, no? Actually, yung Messiah na tinatawag, yung tagapagligtas ng sangkatauhan. Yung Son of Man sa panaginip ni Daniel or sa kanyang prophecy, isang Panginoong Hesus yun. Okay? Siya yun yung nagkatawang tao para tayo ay maligtas. Actually, hinihintay yan sa Old Testament, no? Hinintay siya hanggang sa mag-close yung Old Testament na buksan dun sa kwento ng ating Panginoon sa New Testament, yun dumating siya. Siya yung hinihintay ng sangkatauhan para maligtas tayo sa mga kasalanan natin na hindi natin kayang iligtas. Diba? Sabi nga dun sa memory verse namin, no? Natin pala. No? Yung for by grace we have been saved through faith, sabi nga, no? In Christ Jesus. So, maliligtas tayo through faith, hindi sa ating mabubuting gawa, sabi nga. No, kulang yung mga, sabi nga no, sa kasulatan, yung mga mabubuting gawa, parang basahang marumi lang yan. Okay? So, yun yung ang anak ng tanda natin, ang Panginoong Hesus ay Diyos. So, yun nga po, balik po tayo. May question po ba tayo sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus? Sa ating mga naririnig, katanungan, kay si Kuya Johnny siguro, ng natin. Malinaw po ba yun na or may question po ba tayo sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus? Wala na. Okay naman po sa akin, malinaw. Actually, napag-usapan po namin ng kapatid ko kanina lang about yung pinag-uusapan natin kasi may naikwento kasi ako sa kanya. Amen? Yung kwento ko na lang din po kasi. Sige po. Nung last Friday po, pauwi ako, yung nasakyan ko na yung taxi driver is Muslim na Indian. Tapos ayun po yung tinanong ko sa kanya yung about sa Jesus Christ kung anong paniniwala nila. Tapos yun yung sabi niya na yun nga po, messenger of God lang daw po si Jesus Christ, hindi daw po Diyos. Parang yung sa kanila lang po. Tapos ngayon lang ako kasi napag-usapan po natin yung about sa ganun. Parang ganun po na lumiwanag na po para sa akin na mas maliwanag na po. Amen. No, actually, marami ka pang makakasalamuha, lalo na rito. Siyempre, nandito tayo sa Saudi, no? Na magsasabi na sige, imit mo natin si Piano para hindi siya nag-feedback. Kaya yan. Maraming magsasabi na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, no? Sa kanila is propeta. Yan, propeta. No? Lalo na sa mga Muslim, propeta nila yan. Pero
maraming bagay na masusulat na madadaanan at paulit-ulit nating madadaanan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Kung naalala niyo, no, kung naalala niyo yung nung tinanong siya ni Pontius Pilate, no, sino ka ba? Sino ka ba? Sabi niya, Diyos ka nga ba? Sabi ng Pontius Pilate sa kanya. Diyos ka nga ba? Are you God? Sabi kay Jesus Christ. Anong sagot ni Jesus Christ? I am. No, I am. Actually, yung I am na yon, no, kaya mas lalong nagalit yung mga taga-Romano at yung mga tao noon, sabi nila blasphemy. Kasi ang I am na yon is isang titulo ng Diyos. No? Isang alam ng mga tao noon, no? Yung mga tao doon na pag ginamit ng Panginoong Hesus yung salita na I am, sinasabi niya Diyos siya. No? Kaya yung palang sinasabi, kasi marami tayong makakilala rin, no? Sasabihin sa inyo na sige nga kung saan sa Bible na sinabi ni Jesus na Diyos ako, sambahin mo ako. Marami yung magsasabi sa inyo yan. Kasi gusto nila yung word by word na nagsalita ang Panginoong ngayon. Pero wala siya. Pag word by word yung criteria na ibibigay sa'yo, wala talaga yun. Pero pagsabihin mo na lang sa kanila, kasi sa kanila rin, sa mga Muslim din, no? O sa mga ibang ang Diyos lamang ang kaya magpatawad. Ang Diyos lamang. Tayo nagpapatawaran tayo, pero yung ultimate na forgiveness, Diyos lang yon, yung magpatawad ng ating sin. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus nung nasa lupa siya? Di ba nagpapatawad siya ng mga kasalanan? No? Naalala niyo yung kwento ng isang lumpo. Di ba? May isang lumpo, binaba nila sa kisame. Binaba nila sa kisame para pagalingin siya ng Panginoong Hesus. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? No? Pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. No? Galit yung mga tao noon kasi parang sabi nga nila blasphemy, no? Ano natin yung blasphemy, no? Kasi kalapastanganan, sabi nila. Kasi ang Diyos lamang ang kaya magpatawad, pero ginagawa ng Panginoon na nandito siya. Marami rin na verse na makikita natin sino ang magja-judge. Sabihin, kahit sa Muslims, ang kaya lang mag-judge sa tao, Diyos lang din. Pero sa Bible, malinaw na malinaw, simula pa noon, no? Nung wala pang New Testament, ang Panginoong Hesus na ang nagja-judge. Nung dumating siya, siya ang nagja-judge. Sa Revelation, sa future, siya pa rin ang nagja-judge. No? Ano pang katibayan ang gusto nila? No? Kung hindi Diyos ang Panginoong Hesus. Amen? No? Ito ang mahalaga kasi rito. No? Kailangan talaga makilala natin ang Diyos. No? Hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu Santo, hindi yung pagsamba natin sa kanya, hindi yung tutugma, hindi tatama. Kailangan makilala natin ang Diyos. Hanggat nakikilala natin ang tatlong persona ng Diyos, mas lalo nating na itatama kung paano natin siya sambahin, no? Kung paano tayo manalangin para sa kanya, kung paano natin siya luwalhatiin. Yan. Kaya kailangan kilalanin natin siya. Noon, ako mismo, no, na kasi sa Romano Katoliko rin ako. Kilala ko ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo as God, no, pero hindi ko ganoon siya kalalim na kakilala. No? Parang kulang yung pagsamba ko sa Kanya. No? Parang sa akin noon talaga, kung Diyos, nagpe-pray ako, no, pero hindi ganoon kalalim. No, hindi ganoon kalalim kasi hindi ko siya kilala eh. Pero ngayon, habang nakikilala ko siya sa unti-unti natin na pag-aaral, no? Kung tutusin, actually, ako rin from myself, no? Ako rin, nagsisimula pa lang talaga ako, bubut pa lang din sa mga pag-aaral na ganito. No, pero sa unti-unti na praise God, sa gabay ng Holy Spirit, kakasabay tayong mag-aaral. Kaya kung meron din po kayong mga nabasa sa Bible habang sa inyong pag-meditate ng Word of God, pagbabasa, share po natin dito. Pare-pareho po tayong matututo. Amen? So malinaw po yan, no? So kung ang tanda natin, ang Panginoong Hesus nung bumaba rito, fully human siya and fully God pa rin. Okay, fully human siya at fully God pa rin. After ng Holy Spirit, discuss natin bakit kailangan ba nating pag-aralan ng Trinidad.
No, kasi marami ring naliligaw na church na Christian mismo, no? Marami naliligaw na sinasabi nila na Christian sila, pero mali yung pagkakaintindi nila sa Trinity. No, mali yung pagkakaintindi nila sa Trinity. Okay? So any question, any other question? Or sige, Ate Brenda, may karagdagan tungkol sa ating Wala. wala. Malinaw po ba sa atin noon? Tanggap naman po natin yun, di po ba, na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Amen. Madadaanan din natin yan paulit sa ating mga pag-aaral na lumalabas ang Panginoong Hesus doon sa ating Old Testament, no? Kung sino siya doon, i-discuss din natin yan. Okay? Tandaan natin yung binabanggit dito na salita, ang Panginoong Hesus yun, no? Yung word, sa English word, sa Tagalog ginawa rin nilang salita, no? Minsan naliligaw tayo sa pagbabasa ng Bible dahil sa mga translation. Kaya lagi kapag magbabasa tayo, magbubukas ng Bible, pilitin nating mag-pray sa Holy Spirit, gabayan tayo sa pagbabasa ng Bible. No, siya yung sinasabi nila parang salamin para magpalinaw kung ano yung sinasabi nun. No? Tapos kung talagang medyo malabo pa, yung sinasabi dun sa binabasa nating verse, basahin natin yung buong chapter, sabi nga nila. No? Kaya buong books nung binabasa natin, kung medyo malabo pa rin, punta tayo dun sa original na text, sabi nila. Original na text. Anong original na text? Kung original na text ng, kasi may Google naman na tayo ngayon, no? May internet, madali na ma-access. Halimbawa, yung salita na yan, salita sa atin, Tagalog, salita, literal na salita, di ba? Yung speaking words, parang gano'n. Pero pag i-translate mo yan dun sa original text niya sa Griego, yun, 'di ba? Yung ang New Testament kasi natin is nakasulat sa Griego, yan. Tapos yung Old Testament nakasulat naman sa salitang Hebrew tsaka Aramaic, yun. So titignan natin sa original text. Tapos ma-explain natin doon. Pero maganda rin yung sa ngayon, tayo muna mag-Bible studying yan ito para mas lalo nating matutunan. Okay? Punta tayo sa pangatlo, ang Espiritu Santo, no? Kasi maraming sabi nila Christian sila. Nadidiscuss lagi ang Diyos Ama, Diyos Anak, pero naisasantabi ang Espiritu Santo. Pwede ba nating basahin kay Ate Jaja naman, kay Ate Brenda, ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay Diyos. Iba't ibang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalhat ng taong gumagawa ng mga iyon. 1 Corinto 12:4-6. Ito ay patibay na ang Espiritu Santo ay itinuturing na kapantay ng Ama at ng Anak, kung di man siya ang tuwirang pinatutungkulan ng mga katawagang ito. Ang tatlong persona ay inilalarawan na may mga damdamin at isipan. Sila'y Okay na po yan, Ate nagmamahal. Ja, okay na po yan. Amen. Sorry po. Hanggang dito lang po muna tayo sa Espiritu Santo siguro. Tapos yung susunod ng ano. Sige, yan po, no? Sabi po rito, ang Espiritu Santo ay Diyos. At sa nabanggit ko rin po kanina, no? Maraming mga sekta or maraming kahit mga sinasabi nila Christian sila na isasantabi yung Espiritu Santo, no? Na isasantabi siya. 'Di ba? Mas madalas natin marinig Diyos Ama, Diyos Anak, pero na isasantabi ang Espiritu Santo. Isang example ko nga rito, tayo naman nanggaling sa Katoliko lahat, 'di ba? Madalas nating marinig ang tungkol sa pangangaral, tungkol sa Diyos, tungkol sa Diyos Anak, ang Panginoong Hesus, pero madalang marinig tungkol sa Holy Spirit. No? 'Di ba, lalo na pag dumarating tong Christmas, yan, Thanksgiving, no? Lagi yung nababanggit ang Panginoong Hesus, no? Ang Diyos Ama, pero hindi na babanggit ang Espiritu Santo. Actually, itong kadahilanan na to, no? Nabanggit na rin natin nung nating mga pag-aaral, isa itong way ng kaaway. Actually, no? Isa itong way ng kaaway ng kalaban ni Satanas para mapalabo ang tungkol sa Espiritu Santo. Ba't gusto niya, kung sino nakakaalala, bakit gusto niyang palabuin ang tungkol sa
sa Espiritu Santo. Ba't gusto niyo maalis ang Espiritu Santo sa atin? Ano ba ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin? Siya na ang nag-guide sa atin sa good way. Amen, no? Siya yung gabay. Diba? Siya yung gabay sa atin. Siya yung magpapaliwanag sa atin kung ano ba yung kasalanan. No? Ano ba yung mga kasalanan? Kung hindi natin kilala ang Espiritu Santo, hindi natin maalala kung ano yung kasalanan natin, no? Nabulag tayo sa ating mga kasalanan. Akala natin, okay lang yan, normal lang yan. Sabi nga, kung saan ka masaya, dito yun ang gawin mo. Yun ang sinasabi, di ba? Pero mali yun. Sabi nga, siya yung nag-guide sa atin sa kasalanan. Kung siya ang nagsasabi sa atin kung ano yung tama. Kung ano yung tama na dapat nating gawin. Di ba? Siya rin yun. Ang tama ay hindi lang yung yung paggagawa, alam gumawa ka ng kasalanan, di ba? May dalawang uri ng kasalanan, yung kasalanan na paggawa, yung sin of commission, sin of omission, yan. Yung mga kasalanang ginawa mo at yung mga hindi mo rin nagagawa, kasalanan pa rin yun. Halimbawa, kailangan mo palang mag-pray. Bago matulog, kumain, or anytime, hindi ka nag-pray, kasalanan pa rin yun. No? Meron kang gustong merong natawag, parang meron bumubulong sa'yo na kailangan mo palang mag-share, no? Hindi mo na-sharean yung kapamilya mo, di ba? Or ano, na pipigil ba? Nahiya ka siguro, yon. Sin of omission yung tawag doon, no? Hindi mo ginawa. May kailangan kang tulungan, nangangailangan ng tulong. Hindi mo tinulungan dahil busy ka siguro or tinatamad ka. Kasalanan pa rin yun, di ba? Hindi lang yung mga pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya ang kasalanan. Diba? Ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag sa iyo niyan, ang magsasabi na kasalanan yun. Isipin mo kung wala ang Espiritu Santo, wala, yan yung mga sinatawag nilang YOLO, you only live once, pero hindi totoo yun, di ba? Hindi totoo yun, no? Kuya, Yes po. ibig sabihin, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, yung Holy Spirit wala sa atin? Ang Holy Spirit di naman umaalis yan, nasa tabi lang natin lagi, no? Tayo yung sumusuway sa Kanya. Tayo yung sumusuway sa Kanya. Ipinipilit niya, kasi di ba ang binigay sa atin is yung, binigyan tayo ng free will, di ba? Free will ng God. No? Kaya kailangan natin laging hilingin na i-guide tayo ng Holy Spirit para habang nagpipray tayo lagi nagpipray, no? Tapos hinihingi natin guide ng Holy Spirit, nasa atin siya, mas lalo tayong naitatama. No? Ano bang ibig sabihin nung binigay sa atin, kung naalala niyo sinabi ni Kuya Chris dati? Paraclete, no? Ang tawag sa Holy Spirit, Parakleto, ang katulong ko sa tabi. No? Parakleto, nandiyan siya palagi. No, tayo yung lumalayo sa Kanya. Yan. Pag halimbawa, nagkasala tayo, tapos paulit-ulit na natin ginagawa. No? Hindi na tayo humingi ng kapatawaran. Tayo yung lumalayo sa Kanya. No? Kaya nga sabi nga, di ba, yung mga prayer ng mga makasalanan, di ba, hindi naririnig ng Diyos, nagkukubli ang Kanyang mukha, sabi. Kasi, ang kabutihan, no? Kabutihan at kasamaan talagang hindi pwedeng magsama. No? Parang ang kabutihan, halimbawa yung sinag ng araw, pag nilalagay ka dyan na susunog lang, no? Parang apoy. Yung mga kasamaan, masusunog magsasama. Kaya kailangan, anong dapat gawin? Tanggapin natin ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, na ating Diyos. Yan. Para tayo magligtas. Mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. Admit natin na tayo nagkasala. No? Nagkulang tayo. Maraming nagsasabi, Amen. maraming nagsasabi, ayun pa, sige po, si Ate Dia. Sagot po ba yun, Ate Dia? Okay na, okay na. Kuya. No? Maraming nagsasabi, lalo yung mga wala sa kanilang Holy Spirit or hindi sila humiling sa Holy Spirit, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako nagnanakaw. No? Hindi naman ako nanlalamang ng kapwa. No? Hindi naman ako nangangalunya. No? Hindi na ako nananakit. Hindi ako maraming ganyan, no? Tingin nila mabuti sila, self-righteous. Pero anong sabi Kuya Chris sa Romans 3:23?
Nakamit ka po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Ah, O For all ang, have sinned, kuya. For all have sinned. sorry? For all have sinned and fall short of yun, amen, no? the glory of God. Lahat, for all have sinned and fall short in the glory of God, no? Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Walang Wala ni umabot. isa. Wala ni isa. No, kahit sabi ni Pablo, no? Yung nagkasala, lahat nagkasala. At walang umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Kahit yung nakita natin number 1 na mabuting tao, nagkasala yan. Okay? So paano ang way kung tayo nagkasala pala? Saan tayo mapupunta kapag nagkasala tayo? Huh? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan. Ako, Yes ako po, lang Kuya gusto ko Dan. lang dagdagan ang sa tanong ni Ate Ja, kung ang Holy sige Spirit daw ay lumalayo sa atin sa kasi yung tanong niya gano'n, kung lumalayo ba ang Holy Spirit sa atin. Yung nabanggit ka sa last na pag-aaral yung Holy Spirit ay Paraclete. Gusto ko lang balikan yon para maging malinaw. Sige po. Sa John 16:7, basahin ko na lang, John 16:7 hanggang 8, ang ating Panginoong Hesus nagsasalita. However, I am telling you the truth, it is for your advantage that I'm going away. Magpapaalam ang ating Panginoong Hesus, ano? Because if I don't go away, the helper, yung Paraclete, won't come to you. So pag alis ng ating Panginoong Hesus, ang darating, yung Paraclete, yung Holy Spirit, sabi niya, but if I go, I will send you to Him. So, anong purpose ng Holy Spirit? Sabi nga na, when He comes, He will convict the world, hindi lang naman yung mga Kristiyano, kundi lahat ng mundo. He will convict the world of sin, especially yung mga Kristiyano, of righteousness and judgment. So, yung i-convict yung buong mundo kasama ng mga Kristiyano na nagkakasala ng kasalanan, yung righteousness and judgment. At hindi lang yon, siya rin yung patutuo natin na tayo nga po ay mga anak ng Diyos. Maraming role yung Holy Spirit, yung kung sa last niyo na So, hindi po aalis yung Holy Spirit. Tayo po yung yung sabi nga ni Kuya Rocky na hindi po nakikinig sa sa Holy Spirit. Kaya po napatuloy tayo nagkakasala. Tandaan natin ang role ng Holy Spirit yung sa last na pag-aaral, hindi lang po naman sa pag-convict ng sin. Kung di siya rin yung patotoo, kung sino siya yung nagtuturo sa atin tungkol sa ating Panginoong Hesus. Katulad nito ng Bible study natin. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin kung sino ang pinag-aaralan natin. Yan, kung ano po pinag-aaralan natin. So marami siyang role pero tungkol sa pag-alis, hindi po siya aalis. Kasi po siya po yung iniwan sa atin ng Diyos as Paraclete. Yung Paraclete, nabanggit ba yun na nakaraan na it's a military term yun? Nabanggit ba yun, Kuya Rocky? Hindi ko po nabanggit military yun. term. Ang Paraclete, ibig sabihin, military term na sa tabi. Ibig sabihin, sa military kasi may body-body kayo. Body-body system. Pag body-body system, wala pong iwanan yon. Pag sa military, nasa likod mo, nasa tabi mo. Nasa tabi mo siya yung tagasangga ng hindi mo nakikita. Siya po yung tagasalo noon. Kaya body-body mo siya. Kaya po yung ginagawa ng Holy Spirit, kung ano pong mga bagay na hindi natin nakikita, binabato sa atin ng diablo, ng demonyo, siya po yung nagko-convict sa atin na may mga ng kasalanan na pinapagawa ang diablo sa atin. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung ibig sabihin na sa tabi siya yung nagko-convict. Siya po yung nagsasabi sa atin na ay kasalanan yan. Ganon. Hindi lang po yung mga obvious na kasalanan, kundi mga kasalanan na hindi obvious. Siya din po nagsasabi sa atin nun. Yun. Sige po, Kuya Rocky. Amen. Okay. Siguro, maraming salamat po doon sa paglilinaw, Kuya Dan, no? Mas lalo nating malilinawan yan sa ating mga susunod na pag-aaral. Siguro hanggang doon po muna tayo sa tatlong yon. Next week, pag-aaralan natin kung ano yung pagkakaiba nila, paano sila nagkakaisa, no? Mas maliliwanagan po tayo doon. Okay?
kung ano po ang ibig sabihin nun. Sa ngayon, meron po ba tayong mga panghuling komento or katanungan? Or share, pwede rin po mag-share. Magsasalita lang ako, kuya. Okay po. Sa mga narinig ko, parang it's so sad lang na grabe tayong mahalin ng Diyos, but then parang lagi pa rin tayo nagkakasala. Ibig sabihin parang mas na ano nung Satan yung tao. So nakakalungkot. Yun lang po. Alam mo ganito, Ate Ja, kung minsan, wala namang kinalaman si Satan. Kung minsan, wala namang kinalaman si Satanas sa ating kasalanan. Kung minsan, gusto lang talaga natin magkasala. So, kung minsan, baka sabihin ni Satanas at saka mga Jabri, oh, wala akong kinalaman dyan, ikaw may gusto noon. Ganon. Kasi di ba inaanan tayo na gumawa ng masama? Di ba ganon yun, sabi ng angel, huwag kang gumawa ng ganyan kasi masama yan. Tapos yung kabila na naman, hindi, gawin mo yan. Di ba ganon? Movie yun, mga movie yun, kuya Ate Ja. Ano yun, Kuya? Sa mga Hollywood movies, ganun kasi yung mga Movies lang pala yun. pop culture yan, mga ganyan. Ang nagsasabi sa atin, nagko-convict sa atin, hindi yung angel, yung Holy Spirit. Holy Spirit nga, Holy Spirit. Actually, Ate Ja, yung mga ganun na kaisipan is turo ng Hollywood movies, Regal Films, Viva Films, mga pop culture nga po. At ang hindi naman ang demonyo, hindi siya mag-whisper sa ano mo na, oy, gagawin mo to, Danny, gagawin mo to. Ipapakita yun sa inyo. Dadalhin ka niya sa mga lugar na may sexy, yun. O mga, ganun yung ano niya. Hindi siya nag-whisper sa ear mo na parang alis ka nga dyan, wala akong hindi kita pakasinggan. Ang papakita na sa'yo yung, ayun nga, yung lust of the eye, lust of the flesh and pride of life. So, doon papasok yung tatlo na yung lust of the eye, ibig sabihin, kung ipapakita nila kung mukhang pera ka, kahit Kristiyano ka na, mukhang pera ka, tataya ka pa rin sa loto. Ganun yun. Pag natapadaan ka lang sa mall, may loto, kaya lang mukhang may pera ka, tataya ka sa loto. Ganun siya. Kung ikaw ay Kristiyano na pero mayabang pa rin, nakakita ka ng ng Nike, kahit wala ka ng pambili, wala ka ng pamporma ko to, ganun siya. Hindi siya mga practical na mga bagay yung ihahain sa atin ng demonyo. Hindi po yung mag-whisper pa sa atin. Pero may influensya sa ibig sabihin, ang demonyo may influence sa mundong ito. Kasama niya sa mga Kristiyano, na-influensyahan sila dahil po sa mga kalakaran ng mundo. Pero pwede nating i-resist yun. Yung banal na espiritu magsasabi sa atin na pag nakakita ka ng mukhang pera kang Kristiyano, nakita mo yung Lotto outlet, pwede mo i-resist, sasabihin sa'yo ng Holy Spirit na masama yan. Hindi yan sa kalooban ng Diyos. So, hindi ka tagtataya. Ganun siya, Ate Ja. Amen. Thank you po. Amen. May tanong po. Sige po, ako yan. Actually, may kasama po ako sa kabilang linya, yung gumarik po na nasa Paris. Hindi siya maka-join kasi nasa wala na yung Zoom niya, nasa biyahe siya ngayon. Tanong po niya, nga po kasi naputol siya kanina nung sinagot po ni Kedan yung kay Ate Jaja, kung nawawala raw po ba yung Holy Spirit pagka nakagawa ng kasalanan ng tao. Tsaka isa pa po, hindi yung pagkakabanggit po ni Kedan na siya yung nasa tabi natin na parang taga-salon ng mga binabato ng Diablo. Parang po ba siya may hantulad sa tinatawag na dati na guardian angel? Kung tayo mga bata, di po ba may binabanggit na yan yung Angel de la Guardia mo, guardian angel mo. Yun lang po. Narinig po niya tayo. Ano yung tanong, Kuya? Nga po, yung pagkakatanong po natin dyan kanina. Ang Angel de la Guardia ba yung ang Holy Spirit? Hindi po. Di ba, ang mahihalin tulad, parang ka na mahihalin tulad. Kung yun nga po, pag nagkakaroon ng kasalanan ba, lumalayo ba siya sa atin? Iwanan ba niya tayo? Hindi po. Yun. Ang sa New Testament believers, tayo po yung templo ng banal na espiritu.
yung Amen. katawan natin. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. Ayan na siya. And In hindi the po siya first- hindi po siya mahihalin tulad sa guardian angel. Actually, Hindi po. Kuya Chris, in the first place, ano ba yung tinatawag natin guardian angel? Ano? Wala po na naman po ulit yung guardian angel niyon. Hollywood na naman po 'yon. Pang movie na naman po 'yon, no? Pero pinaniwala pa rin mga bara tayo doon, ano? Yung Opo, hindi po sa ano natin siyempre. Ako rin naman mga ganun yun. In the first place, yung tanong ano na parang medyo mali yung walang guardian angel na tinatawag, no? Ang ibig sabihin kasi ng angel, no? Ang ano ba ibig sabihin ng angel? Messenger, no? Yan, messenger 'yun. No? Yun yung mga angel na tinatawag, 'di ba? Yung mga pinapadala sa atin na ano, nagbibigay ng mga mensahe, yun, no? Okay? So, Ang Diyos na po yung nagagawa sa atin, yung nag-guide sa atin. So hindi niya kailangan ng although pwede niyang gagamitin yung angels as yung magmi-minister, may tawag doon ministering angels. Pero wala yun sa pag-aaral natin. Merong ganyan, ministering angels, pero hindi guardian angel ang tawag sa kanila. Ministering magmi-minister sa atin. Wala pa tayong nadaanan na ganun, Kuya Chris, di ba, sa pag-aaral natin mula noon yung sa Bible? Wala pa po. Okay. Amen. Thank you po. Wala pa, pero sa ibang pag-aaral, hindi sa series na to, mayroong ministering angels. Ministering, I mean yung guardian angel ni Kuya Chris po. Wala. Di ba Wala man- pa. Sige po, Kuya Ernesto. Sige po, Kuya Ernesto. Sir, di ba existing pa yung mga angel ba na nararamdaman ba natin sila, or mga halimbawa angel Gabriel daw no, sa Old Testament ba yun? May mga angel daw tayo na pwedeng magligtas sa atin. Ganun ba yun? Pwedeng tayong halimbawa sa kapahamakan na ano ba, may mga accident na naliligtas tayo dahil kumbaga sa'yo gumagawa ng yung mga kapangyarihan ng angel, gano'n. Or Holy Spirit ang gumagawa nun, or angel, ano ba yun? Kuya, yung mga angels ay tandaan natin, ay servants din sila ng Diyos. Servants din sila. So, ibig sabihin, pag nag-minister sa ating angel, ay ang gumagawa talaga ng Diyos. Kasi servants sila example lang yung sinasabi mo, Kuya, na pag na sa ministering angels, ibig sabihin pag may aksidente, nagmi-minister sila, tumutulong sila. Pwede mangyari 'yon. Pero hindi natin wala kasi sa series natin 'yun. Pero pwede nang pangsagot diyan. Mayroong ganoon. Kaya lang hindi mapapalaya tayo sa ating topic. Pero mayroon siya, Kuya. Pero hindi siya ang Holy Spirit. Tandaan natin, ang Holy Spirit ay Diyos. Ang angels ay servants ng Diyos. Yun. So, tandaan natin yun. So, kung servants siya ng Diyos, ibig sabihin, wala pong, hindi po gagawa ang angel, ng something na hindi po inuutos sa kanya ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapag halimbawa, Kuya, adagdag ko lang doon, Kuya Ernesto, halimbawa naligtas ka sa pahamakan, nasa aksidente, sino pa sasalamatan natin? Yung angel ba? Ang Diyos, di ba? Ang Diyos lang. Kasi yun yung sinasabi natin na yung glory na dapat sa Panginoon napupunta sa iba, sa guardian angel, no, sa angel, yung mga ganun, no? Sa Diyos lagi. May sinasabihan naman, angel ba yun ang sumasabi o bad spirit? Yung mga bad angel naman. Bad angel. Yung mga di ba dalawang angel, isang mabuti, isang masama sa kisita na angel, mga kasama niyang anghel. Tapos ang kasama ng Diyos na anghel pagdating niya ng second coming ba yun? Kasama siyang libon. 1/3. No. Sa pag-aaral natin sa mga susunod, pag-aaralan din natin yan. Siguro pag na-discuss din napahapyawan natin yung Revelation, mga ganun, no? Kaya sa Isaiah, natin din yan. Okay? Si Ate Jean po, meron yata. Sige ba, Ate Jean, baka may karagdagan si Ate Jean, magpapalinaw sa atin din. Ay lang, mag-ano lang ako kay Kuya Ernesto. Kung halimbawa may aksidente, naligtas ka dahil may faith ka kay God. Yun lang po. Amen. Okay? So, yung malinaw lang po sa pag-aaralan natin, yung may tatlong persona yung Diyos. Yun po yung
may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ang nabanggit lang yung iba-ibang role na ano lang sa previous na pag-aaralan. Pero sa ngayon, ayun na yung malinaw na may tatlong persona po yung Diyos. Amen. So next week makikita natin yung kung paano sila iisa, anong pinagkakaiba-iba nila, no? Next week pag-aralan natin yan kasi 9:23 na rin. Pero kung may karagdagan si Kuya Jan at si Kuya Johnny or question, pwede po natin sagutin siguro. Wala naman? O, sige po. Okay, kung wala na, Lino po, salamat po Ate Kenneth, no? So, kung wala na, tayo po yung magko-closing na, no? Closing po tayo. Sige. Ako na lang kung mag-close. Sige. Tayo po tayo sa ating closing. Okay. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 O Lord, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Muli po, maraming salamat sa gabing ito na pinagkaloob po sa aming magkakapatid. Maraming salamat sa pagkakataon upang kami magkasama-sama at mapag-aralan ang iyong mga salita, mapagbulay-bulayan ang iyong mga mabuting balita para sa amin ang tungkol sa Trinidad. Maraming salamat sa paggabay po sa amin, pagbubukas po namin puso at isipan upang mas lalo po naming maintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng Trinidad. Diyos sa aming pong hinihiling nawa itong mga aming narinig ngayong gabing ito na sa aming pag-aaral ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan, at magamit po namin bilang isang iyong anak, bilang isang Kristiyano at may share din po namin sa aming mga nakakasalamuha sa aming pamilya. At nawa Panginoon ay mas lalo pa po naming maintindihan ang tungkol sa Trinidad, O Lord. Lord, muli po, aming pong pinagpapasalamat ang gabing ito at sa aming buong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa buhay ni Kuya Jan at Kuya Johnny na aming nakasama ngayong gabi. Nawa Panginoon ay ito po ay simula ng kanilang pagsama po sa aming Bible study, pag-aaral ng salita at magpatuloy po sila Panginoon. Alam po namin na may plano po kayo sa mga kapatid namin ito, O Lord. Alam po namin na tinawag niyo po sila upang sila'y maging isang disciple din po ng aming Panginoong Hesus. Lord, ganun din po kay Ate Yaya at kay Ate Kenneth. Maraming salamat po sa kanilang buhay. At nawa Panginoon ay patuloy po sila na ang kanilang kauhawan sa iyong mga salita. Patuloy po ang kanilang paghahanap sa iyong mga salita, O Lord. Ganun din po kay Kuya Ernesto, Lord, at kay Kuya Dan at kay Kuya Chris. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito, O Lord. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng karunungan at wisdom at gamitin sa iyong ubasan, O Lord. At patuloy nilang palaganap po ang iyong mabuting balita. Lord, muli po Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Muli po Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Sa mga hindi po namin nakasama ngayong gabi, kayo pa rin po ang mag-ingat po sa kanila. Kayo po ang magbigay po muli sa kanila, Panginoon, ng pagbubukas ng kanilang isip upang muli ka po nilang hanapin, Panginoon, at makasama po namin sila, O Lord, sa aming Bible study. Lord, muli po, Panginoon, ikaw lamang po ang aming sasambahin, itataas at magpakailanman. Lord, ito po ay aming pinagpupuri, itinadalangin, itinataas, pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen. Gabi po. Okay po, salamat po mga kapatid. So, Salamat see po. you po next week. Kuya Jan, Kuya Johnny. See you po next week. Ingat po. Ingat po palagi. Ingat po. Good night po. Good God bless po sa night. inyo. Good God bless po. Pwede Bye-bye po. tayo Bye-bye. mag-picture ng isa. Picture po tayo. Okay na, sige po. Ate Jeff, pakibuksan yung camera mo. Yan. One. Yan. Yan. 1, 2, 3. Okay, salamat po. Sige po, send ko po na lang po sa group natin. God bless I-add na po siguro natin sila Kuya dyan doon sa group natin. No? Amen. Kuya, sige, sige kuya. I-add mo, i-message kita kuya bukas. Sige po. Salamat po. Safe po, keep safe. Tungkol sa recording. God bless po sa inyo. Sige po. Maraming salamat po sa lahat. God bless sa lahat.